Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Sa buong buhay ni Diana ay hindi pa siya nai-in-love hanggang sa dumating si Daniel sa kanyang buhay. But the bad news is, ikakasal na ang lalaki. Mananatili siyang matalik na kaibigan habang buhay. For the last time, sumugal si Diana. She hoped that Daniel will see her as a woman. Things went out of control at nauwi ang lahat sa kasalan. But Diana has a dark secret that she keeps from Daniel. Alam niyang masisira ang lahat kapag nalaman ni Daniel ang bagay na hindi naman niya sinasadyang gawin sa binata. Mahanap kaya ni Daniel ang kapatawaran mula sa kanyang puso pagkatapos niyang malaman ang sekreto ni Diana? O hahantong siya sa pagpaparusa kay Diana sa buong buhay nilang mag-asawa? At narito ang unang kabanata. Pauwi na ako. Hindi ko alam kung anong oras na at kung paano ako nakarating sa bus station na naglalakad. May sasakyan naman ako pero hindi ko naisip gamitin o kunin sa parking area. Well, galing lang naman ako sa mahabang pag-iyak matapos ang meet-up namin ng lalaking dahilan ng sakit at pait na nararamdaman ko ngayon. Kasing pait ng kape na inilibre niya sa akin kanina. Habang pinapanood ko ang mga pasaherong sumasakay sa bus, bitbit ang mga basang-basang payong, naaalala ko kung paano at kailan ko siya nakilala. It was one wet and gloomy afternoon. Sumakay ako sa bus na huminto sa harapan ko. Nabunggo ko na ang ibang mga pasahero para lang maabot ang aking goal na makaupo sa tabi ng bintana. Gustong gusto ko panoorin ang mga nadadaanang tanawin mula roon. Maski hindi naman iyon nagbago sa loob ng 4 years ko sa college. Yes, I made it to the final year. Who would have thought that I'd make it this far? Palagi nilang sinasabi na mabubuntis ako bago ako makagraduate ng college. But look at me now. In 2 months' time, I'd be wearing my graduation gown. I smiled. Finally, nakuha ko na yung spot na target ko. Eat up your shits because I swear I will graduate with flying colors. Sabi ko sa sarili habang nauupo. Para sa dalawa iyon at wala akong pakialam sa uupo sa tabi ko. As long as the sweet spot was mine. Hindi ako kumakain ng dumi. Napalingon ako sa gulat. Gosh, nasabi ko ba ng malakas ang laman ng isip ko? Pero ang mas ikinagulat ko ay ang mukhang nakita ko. A face to die for. Basa ng ulan ang mukha niya. And shit, mauupo yata siya sa tabi ko. Pwede? Tanong niya na ininguso ang space sa tabi ko. Inipon ko ang sarili ko. Hindi ko dapat siya titigan. Ito ay walang galang at simpleng hangal. Siyempre naman, it's not as if akin ang bus na to. Sagot ko, trying to sound like I didn't care. Hindi siya amoy mandirigma. I could smell his soft masculine perfume mixed with his natural body scent. At napakagwapo talaga niya. Was this guy even real? He was perfection personified. Oh, I should stop right now. I faced the window at nanood na lang ng mga kaganapan sa labas. Parehong lumang eksena. Hindi rin naman iyon nakatulong
My traitor mind and senses turned their backs on me. I could not believe na ina-assess ko talaga ang bawat detalye sa kabuuan ng lalaking ito. Ginulo-gulo niya ang buhok niya na parang ipinapagpag ang mga droplets ng tubig ulan. Ang swerte naman ng raindrops. They were kissing his raven black hair. At sa pagkagulat ko, tumigil siya sa ginagawa at humarap sa akin, flashing that heart-stopping smile. Nakapasa ba ako? Sabi niya, sabay smirk. With flying colors, sabi ko naman without even thinking. His smile turned to laughter, melting my bones. Ano kaya ang nagawa kong maganda sa past life ko at naging deserving ako sa pagkakataong ito? I mean, meeting someone this gorgeous on the bus. His name was Daniel. Hindi siya regular commuter. Nagbus lang siya ngayon dahil nasira daw ang kotse niya. Diyos, alam ko doon at pagkatapos, ako ay isinumpa na mahalin ang lahat tungkol sa kanya. Iyon ang first time na hindi ako nanood ng view sa labas mula sa bus window. Mas na-enjoy kong makipagkwentuhan at makipagtawanan kay Daniel hanggang sa kailangan ko nang bumaba ng bus. May I have your number? Tanong niya sabay abot sa akin ng phone niya. Hindi ko basta ibinibigay ang phone number ko sa bagong kakilala. Pero bigla ko nalang kinuha ang phone niya at ako na ang nag-punch ng number ko roon. Well, it was not every day that I would meet someone like him. Bakit hindi ko i-grab ang opportunity? Tumunog ang phone ko bago ako bumaba ng bus. Iyon ang simula. Sa loob ng maikling panahon, nahulog na ako kay Daniel. When I finally had the guts to confess to him, nalaman ko na may nagugustuhan na pala siyang iba. Someone who could not love him the way he did her. Love could make people do stupid stuff. So, yeah, I didn't stop there. Ang natural na gawin ng isang na-reject ay lumayo. But that was not the case for me. Hindi ako nagsunog ng mga tulay. Sa halip, pinalakas ko sila. Hindi rin niya ako itinulak palayo. Akala ni Daniel na pwede pa kaming maging magkaibigan at pinakita ko sa kanya na cool ako sa pagiging kaibigan and stuff para lang ma-stay ko siya. Mga kaibigan, by hook or by crook, I would win his heart. Akala ko magiging madali, pero tignan mo ako ngayon, nakatayo sa ulan, nanlamig hanggang sa buto. Shock pa rin ako sa mga nalaman ko. The words would be forever etched in my head. Bitawan mo ako, Diana! Excited si Daniel. I didn't know why he was so happy. Sinundo pa niya talaga ako sa office na pinagtatrabahuan ko. Dahil friends sila ng boss ko, madali lang sa kanyang ipagpaalam na may early out ako. Inaya niya akong magkape. Isa na akong events coordinator at siya naman ay isang graphic designer. Anak siya ng may-ari ng Zion at ang pinakamalaking manufacturer ng cosmetics sa bansa. Pero wala sa negosyo ang interes ni Daniel. Since hindi siya ang panganay, hindi siya pressured na pumasok sa kumpanya nila. Nakapagtataka lang na kamakailan ay pumutok ang balita na si Daniel na ang humalili sa posisyon ng kuya niya na nasipa sa kumpanya. Hindi na nila ipinapaalam sa publiko kung ano ang nangyari sa kapatid niya. Seeing Daniel happy made me happy as well. Surely, this happiness could not be because of his inherited position in their company. As a matter of fact, ayaw niyang magtrabaho sa Zion. Kaya talagang curious ako sa dahilan ng kaligayahan niya. At sa isiping, inaya niya akong lumabas after more than a month na pagiging busy niya. Bakit hindi ako magiging masaya?
hindi na ako makapaghintay sa good news na dala niya. And for? Nakangiti kong tanong at excited na hinihintay ang sagot niya. Planning my wedding. Kami ni Lindsay. We've decided to get married next month. The words were like bombs exploding repeatedly in my very ears. Parang gumuhong bigla ang mundo ko. I didn't know how I managed to hold my tears. I even managed to smile sa pagkukwento niya kung paano sila nauwi sa pagpapakasal. Samantalang dati ay wala siyang bukang bibig kundi iyong sakit at pait sa paulit-ulit na pagre-reject sa kanya ni Lindsay. Natatandaan ko pa noon kung paanong sobra-sobra ang paghiling ko na sana ay mapansin niya rin ako. Sana ay makita niya ako bilang isang babae na pwede niya ring mahalin at kaya siyang mahalin ng higit pa sa kaya niyang ibigay. Napakaraming beses kong hiniling na sana ay makalimutan na niya si Lindsay at ako naman ang makita niya. Paano sila nauwi sa ganito? Paanong naging sila? Dahilan pa. Walang nababanggit si Daniel sa akin at agad-agad magpapakasal na sila. At paano naman ako? Mahal na mahal ko si Daniel at kailanman ay hindi ako tumigil na mahalin siya. He kept telling me stories about the two of them. Ngayon ko lang din nalaman na part-time na lang ang pag-graphic design niya kasi nasa ZU na siya at nag-take over na sa trabaho ng papa niya. Ni hindi ko nagawang itanong kung ano ang nangyari sa kuya niya. Wala ako sa mood magtanong. Actually, wala rin ako sa mood makinig sa mga sinasabi niya. But I had to endure the pain. Ayokong malaman niyang nasasaktan ako. Ang alam niya kasi ay okay lang sa akin na friends lang kami. For the first time ay ipinagpasalamat kong nagpaalam agad siyang aalis na dahil may biglaang call of duty. Nagawa ko ng iiyak ang lahat ng sakit. Umalis din ako agad sa cafeteria. Naglakad lang ako ng walang exact destination. Ni hindi ko naisip kunin ang sasakyan ko sa parking area. Ramdam ko na ang balde-balding luha na nag-uunahang umagos sa mukha ko. Sinabayan pa ng pagpatak ng ulan. Sa una ay mahina lang iyon at pailan-ilang patak lang sa buhok, balikat at braso ko. Hanggang sa bumuhos na ng malakas. Para bang nakikisabay ang sama ng panahon sa sama ng loob at sakit na nararamdaman ko. Nawalan na ako ng pakialam kung may bagyo man o wala. Bumabagyo rin ang sakit sa kalooban ko. I wish I could say the line from Bea's movie dahil relate ako roon. Ako na lang ang mahalin mo. Ako na lang ulit. Pero wala namang ulit sa pagitan namin ni Daniel. Can't you love me, Daniel? I would ask for much. Kahit 10% lang. Okay na. I'll be the one to feel the rest. Just give it a try. Sana kaya kong sabihin iyon sa kanya. But he was getting married soon. Ang sakit-sakit lang na gusto ko pa rin siyang mahalin. Ayoko pa rin sumuko. Nakarating ako sa bus station nang hindi ko namamalayan. Nakatulala at nanunood sa mga pasaherong naghihintay rin sa pagdating ng bus. Diana! Bate sa akin ni Sharon. She was my office mate and a friend. Pareho kaming coordinator, magkaiba nga lang ng team.
Oh, hi Sharon. Matamlay kong bate. Long time no talk! Buti na lang magkasabay tayo dito sa elevator. Sabay na rin tayong mag-lunch para naman magkatsikahan tayo ng konti. Bigla kang hindi pumasok ng ilang araw mula nung dalawin ka ng papa mo. Tuloy-tuloy at walang prenong sabi ng luka-luka. What did I expect? Sadyang madaldal si Sharon. Kaya nga gusto ko siyang kasama eh. Nagiging lively ako kapag siya ang kasama ko. Sayang at nagkahiwalay kami ng team. Ginawan kasi siya ng boss namin ng sariling team. Nasa group ko siya dati at magkasama kami sa projects. Oo nga eh. Nakakalagnat yung dala niyang balita sa akin last time. Malami ang sagot ko. Sabay kaming lumabas ng elevator pagkababa sa ground floor. Mukhang mahaba-habang kwentuhan yun ah. Hinila niya ako sa braso. Doon tayo sa mas malapit na resto. At baka kulang ang 1 oras na break time bago mo may kwento ng buo. Nagpahila ako kay Sharon sa kung saan. Siya rin naman ang umorder para sa akin dahil wala ako sa mood na pumili ng kakainin. Gago ka pala eh! Nagpaulan ka at nilagnat dahil lang na heartbroken? Ani Sharon na na-disappoint pagkatapos kong ikuwento kung bakit ako absent ng ilang araw. Akala mo ba kapag inapoy ka ng lagnat, mapipigilan mo ng planong pagpapakasal ni Daniel? Shh! Oo na! Gaga nga ako! Hindi ko naman gustong lagnatin. Nawala lang talaga ako sa sarili at na-shock. Kaya naglakad na lang ako sa ulanan. Feeling ko talaga lumilipad sa kalawakan ng utak ko nung gabing yun. Bakit kasi hindi mo nalaman na magjowa pala yung dalawa? Ano yun? Secret on sila? Malay ko. Matagal din kasi kaming hindi nagkakwentuhan ni Daniel. Pareho kaming naging busy. Ay naku! Yan trabaho talaga panira sa love life! Wala namang love life na sisirain. We're just friends. I'm just a friend. Lintik na buhay to. Para sa kanya talaga, pang friend lang ako. Hindi pwedeng juwain. Patabog na sumimsim ako sa blue lemonade ko. Ngumisi si Sharon at nginitian ako ng mapanghamon. And do you really want to stay just his friend forever? Umigkas ang kilay ko. Ano bang magagawa ko? Hindi niya nga ako kayang mahalin. Paulit-ulit. Alam mo na ngang masakit. Bruha! Hindi ka kasi gumagawa ng paraan para makita ka niya bilang isang babae. Gaga ka kasi. Kaya mo, pero ayaw mo. Anong ibig mong sabihin? Magbago ka rin kasi minsan ng style. Tama na yung pagiging mabait mo. Maging aggressive ka naman. Baka yun ang gusto ni Daniel. Mga galawang linsay. Nalaman lang na magiging hair ng Zeyon ang second son ng mga Araneta. Biglang lumandi na kay Daniel. Di ba, dati nire-reject niya lang si Daniel? Dinismiss ko ang hinala ni Sharon. Mayaman din naman si Linsay. Sikat pa. So, paanong magiging pera ang dahilan? Iba raw kapag maganda, habulin. Sabi ko na lang. At saka alam mo ba, hindi ka maganda? Ay gaga kang talaga kung hindi mo pa alam ang bagay na yan. Puro ritoke lang yung si Linsay. Kaya mukhang Diyosa. Ikaw, natural ang pagka-Diyosa. Baka battle beauty ang gusto ni Daniel. Nag-high five kami at nagtawanan sa sarili naming kalokohan. Maya-maya ay sumeryoso si Sharon. Pero, hindi nga Diana. Bakit hindi mo subukang maging aggressive minsan? Aggressive? Yung tipong kapag nakita ko siya, susunggaban ko agad ng halik? Baka naman matakot si Daniel sa akin yan.
Pwede rin naman yun. Sabi pa niya. Ewan ko sa'yo. Muli akong sumimsim ng lemonade. Kaya lang, may mas maganda akong naiisip. Gusto kong mapailing. Alam kong ang susunod na maririnig ko sa kanya ay something na hindi akma sa pananaw ko sa buhay. Paano kung patulugin mo siya? Lumabas yata sa ilong ko ang lemonade na iniinom. What? Napaubong sambit ko. Inabutan niya ako ng table napkin. Stop acting like that, Diana. Hindi mo naman totally gagalawin si Daniel. Gagalawin lang talaga ang term, girl. Parang ang manyak ko ah. Reklamo ko. Tumigil ka muna, girl, at pakinggan mo ko. Matutulog lang kayong magkatabi. Painumin mo ng pampatulog. Hubaran mo at maghubad ka rin. Tapos, saka ka tumabi sa kanya. Paggising niya, presto creams! Gets mo? Ngumiti siya nang nakakaloko. Pipikutin ko siya? Hindi, gaga. Ipapakita mo lang sa kanya kung ano ang pakiramdam kung ikaw ang makikita niya sa umaga paggising niya. Malay mo! Baka makapag-isip yun ng maayos. Ma-realize na gusto pa lang niyang ikaw ang nabubungharan niya sa paggising. Eh di end na ang wedding preparation nila ni Linsay. Diba? Hindi ko alam kung matatawa ako o mayayamot kay Sharon. Kung maka-advise, parang ang dali ng ipinapagawa. At hindi magugustuhan ni Daniel na magising na magkatabi kami. Magugulantang yun. No, I can't do that, Sharon. Sunod-sunod ang ginawa kong pag-iling. Ewan ko sa'yo, ikaw na nga itong tinutulungan. Bahala kang mabulok yung ganda mo. Hindi mo matitikman ng paraiso. Pinagtawanan ko lang siya. Halika na nga, tapos na ang break natin. I can't believe na inaksaya ko lang ang oras ko sa pag-a-advise sa'yo. Hindi mo rin naman pala i-consider na gaga ka. Pabiro niya akong inirapan. Sharon, kilala mo naman ako. Yeah, I know you too well. And I know na tatanda kang dalaga kapag hinayaan mong mapunta sa gold digger ang iyong sinisinta. Halika na nga, high blood ka na naman. Inamo-amo ko nilang si Sharon habang pabalik sa office building. Nauwi na sa ibang topic ang usapan namin at mukhang nakalimutan na rin niya ang crazy ideas niya na balak niyang ipagpilitang ipasok sa utak ko. Hi girls! Papasakay kami sa elevator nang batiin kami ni Art. Sumabay rin siya sa amin sa pagpasok sa elevator. Siniko ako ni Sharon. Binibigyan ng senyales. I rolled my eyes. Heto na naman kami. Since my first day at work, napansin ko na ang pagiging sobrang inquisitive ni Art. I don't know if it was just me, pero madalas akong tanungin ni Art ng kung ano-anong walang kakuwenta-kuwentang bagay basta may pagkakataon siya. Our office mates had once told me that Art was interested in me. He was hitting on me. Pero dahil sa iisang lalaki lang nakafocus ang atensyon ko, ay wala akong pakialam. Sabay pala kayong nag-lunch. Hindi niyo ako sinama. Pangiti-ngiting sabi ni Art na talagang sa tabi ko pa pumupuwesto. By accident lang naman. Nagkasabay lang kami pagbaba. Sabi ni Sharon. Hindi ako kumibo. Bahala silang mag-usap. Kumusta naman ang lunch nyo, Diana? Saan kayo kumain? At dahil hindi naman ako bastos, ay sumagot ako. Diyan lang sa malapit. Ngumiti siya.
Labas ang dimples sa magkabilang pisngi. He was quite a looker. Marami sa office mates namin ang alam kong pasimpleng nagpapapansin sa kanya. Pero wala talaga siyang dating sa akin. Kumusta ka naman pala? Ilang araw kang absent. I'm fine. Nginitian ko siya. Ganoon lang kami. Magtatanong siya, sasagot ako. Kung tunay man ang obserbasyon ng office mates namin, then mas mabuting maglagay ako ng distansya sa pagitan namin. Mahirap nang ma-misinterpret kung maging mabait at accommodating ako sa kanya. Ikaw naman kasi, hindi ka nagpasabi. May background ako sa pagiging nurse. Naaalagaan sana kita. Yun! Bumabanat na siya! Hirit ni Sharon. Ayos ba? Pagsakay ni Art. Oo naman! Ayos na ayos! Galingan mo pa! At baka mapakilig mo na ang puso nitong si Diana. Siniko ko si Sharon. Ano ka ba? Oh, bakit? Anong masama sa sinasabi ko? Painosente niyang tanong. Lang yung babaeng ito. Ibubugaw pa yata ako. Alam naman niya kung sino ang gusto ko. Ay, hala! Naiwan ko pala yung planner ko sa resto. Babalik ako. Teka. Mauna na kayo. Tarantang sabi ni Sharon. Pinandilatan ko siya. I know her. Baka isa lang ito sa mga paraan niya para kami lang ni Art ang magkasamang bumalik sa office. What? Totoo nga, girl! Naiwan ko nga sa resto ang planner ko. Nandoon yung details ng iba ko pang projects. Kung hindi lang natataranta si Sharon, ay hindi ko siya papayagang iwan kami ni Art sa elevator. Bumaba siya sa kasunod na floor at nag-decide na bumalik sa resto. At yun nga, naiwan kaming dalawa ni Art sa elevator. Magkasabay kaming bumalik sa office na nagkwekwentuhan. Masarap naman siyang kausap. Mahilig magbiro. Maganda rin ang boses. Dinadaan niya sa kanta at biro ang mga pasaring. Napapailing na lang ako na natatawa habang papasok kami sa office.